Lahat ng bagay ay ipinagkatiwala lang sa atin upang tayo ay pagbutihin. Kaya wag naman sanang dumating sa punto na ito'y ating angkinin at ating ipagkait sa Panginoon. Lahat ay ipinagkatiwala lang, matuto tayong bumitaw. Subalit matuto din naman tayong magpasalamat na kahit papaano tayo'y pinagtiwalaan. Sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, sana nga makamit natin ang kapayapaan na nagmumula kay Kristo at ang kapayapaan na ito ay nagmumula sa kapanatagan na ginawa natin ang lahat ng pwede nating gawin sa mundo pero hindi natin inangkin ang anumang bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan, at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, hali kayo, patayin natin at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bata pa lang po tayo, tinuruan na tayo ng ating mga magulang. Kapag hindi sa'yo, wag mong kukunin. At kapag nanghiram ka ng isang bagay, siguraduhin mong maayos mo itong maibabalik. Tama? Dahil ang pagpapahalaga sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ay pagpapahalaga din at pagbibigay importansya sa taong nagtiwala sa atin. Minamahal ko mga kapatid, ito ang prinsipyo ng narinig nating mga pagbasa ngayon. Narinig natin sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo kung paanong ang Panginoon ay naghanda ng ubasan. The Lord carefully planted a vineyard. Ibinigay niya at ibinuhos ang kanyang lakas, talino, at panahon sa pagtatanim nitong ubasan na ito. Ibig sabihin, ang Diyos ibinibigay ang kanyang 100% para pangalagaan
ang anumang ginawa niya. Kaya nga mapapansin ninyo, ito'y pagsasalarawan ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan at sa ating lahat ng mga tao. Kung titingnan ninyo yung creation story, napansin ba ninyo, bago likhain ang tao, nilikha muna ng Diyos ang lahat ng kailangan ng tao para mabuhay. Nakikinig kayo? Sa pang-ilang araw nilikha ang tao, patay. Hulaan ko, kabisado ninyo lahat ng latest na chismis ngayon sa showbiz. Pero ang aklat ng Genesis, hindi natatandaan. Pang-anim na araw. Yung unang 5 araw, doon nilikha ang liwanag, doon nilikha ang tubig, ang lupa na naghati sa tubig. In short, lahat ng kailangan natin para huminga, para kumain. Lahat ng kailangan ng tao, inihanda ng Diyos. Ganun niya tayo kamahal. At hindi lang yon. Mula noon hanggang ngayon, lahat ng pangangailangan natin, patuloy niyang ibinibigay sa pamamagitan ng kalikasan ng kanyang sangnilikha. Amen ba yon? Tayo yung inaalagaan niya kagaya ng ubasan na itinanim niya. Pero, bakit ba tayo inaalagaan ng Diyos? Malinaw ba sa inyo, bakit tayo inaalagaan ng Diyos? Bakit? Para lang ba i-enjoy ang buhay natin? O para ipaalala sa atin, nagiging mabuti ako sa inyo, para kayo magpakabuti rin sa mundo. Mabuti ang Diyos sapagkat inaasahan niya na kapag naramdaman natin ang kanyang kabutihan, magiging mabuting tao din tayo. Kaya nga sa unang pagbasa, anong inaasahan niyang matagpuan sa kanyang ubasan? Mabuting bunga. Ano ang natuklasan niya? Mga bungang walang halaga. At kung tatanungin tayo ng Diyos sa buhay mo, binigyan ka ng trabaho, binigyan ka ng buhay, binigyan ka ng lakas, ang tanong, ano ang matatagpuan ng Diyos ngayon sa buhay mo kung ngayon siya paparito? Bungang maganda o bungang walang halaga? Pangalawa, hindi lang tayo pinagpala, ginawa niya tayong katiwala. Yung mga pagpapalang tinatanggap mo, hindi lang paanyaya na maging mabuting tao ka. Ito'y paalala din na wala kang pwedeng angkinin sa sarili mong iyo. Oras mo, buhay mo, kakayanan mo, lahat ng ito galing sa Diyos. At wala kang karapatang ipagkait ito sa Diyos at sa kapwa-tao. Kuminsan kasi nagiging mapag-angkin tayo, kagaya ng mga katiwala o yung mga kasama na sa narinig nating ebanghelyo. Sila ay tinawag lamang upang tulungan ang Panginoon na mag-alaga sa kanyang ubasan. Pero ang ending, feeling nila, sila na ang may-ari. Ilang mga tao ang ayaw magsimba kapag linggo. Tanong niyo sa akin, bakit? Tanong niyo sa akin, bakit? Father, wala po kasing oras eh. Wow! 24 hours sa isang araw, times 7. Pag para sa Diyos, walang oras. Pero pag shopping, pagpupunta sa barkada, gagala, abay, ang daming oras. Kai-scroll sa online shopping at sa social media, ang daming oras. Pero para sa Diyos na nagbigay ng oras, walang oras. Katiwala ka lang. Hindi iyo yan. Ipinahiram lang.
Humihingi ang Diyos ng kanyang parte, ng kanyang ibinigay at ipinagkatiwala sa iyo. Bakit ang damot mo? Pag tayo ay hinihinga ng tulong para sa simbahan at para sa mga nangangailangan, sobre na naman, donasyon na naman. Pag namimili ka, hindi ka nagdadalawang isip na buklatin ang iyong bulsa. Pero bakit pag para sa nangangailangan at para sa simbahan, abay napakalalim ng bulsa mo? Hindi ka makapaglabas para sa Diyos at para sa kapwa-tao. Pero pag para sa sarili mo ang dali-dali, nakalimutan mo yata, yan ay ipinagkatiwala lang sa'yo. Hindi ka dapat maging mapag-angkin. Dapat alam mo ang layunin ng biyayang tinatanggap mo ay hindi lang para sa sarili mo, kundi para makatulong sa ibang tao at para makapaghandog ka sa Panginoon. Amen po ba yun? Hindi naman hinihingi ng Diyos sa iyo lahat Kaparte lang. Pinagdadamot mo pa. Tama? Ayun. Kaya meron tayong pamaskong handog dyan sa likod. Pansinin nyo naman yung mga nagtitinda. Kasi yung pondo niyan ay gagamitin natin pantulong sa mga nangangailangan sa darating na Kapaskuhan. At gayon din naman, kahit hindi tayo hingan, tayo na ang kusang magbigay sa anumang pagkakataon na pwede tayong makatulong sa simbahan man yan o sa kapwa nangangailangan. Amen? Palagi mong tatandaan, anumang meron ka, ipinagkatiwala lang sa iyan. Buhay mo, oras mo, kayamanan mo, lahat ng meron ka, pinagkatiwala lang yan. At dito lang gagaling ang ating kapayapaan, minamahal kong mga kapatid, sa kamalayan, na lahat ng bagay ay ipinagkatiwala lang, wala kang dapat angkinin. At hindi mo dapat yan ang panghawakan mo. Madalas, ang pinagtutuunan natin ng pansin ay yung mga biyaya ng Diyos at hindi yung Diyos na nagbibigay ng biyaya. Kaya anong sabi ni Santa Teresa ng Avila? Let us love the God of consolations and not the consolations of God. Ang ibigin natin ay ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala at hindi ang pagpapalang ibinibigay ng Diyos. Dahil kapag ang minahal natin yung pagpapala at hindi yung Diyos na nagpapala, doon nagsisimula na maging miserable ang buhay natin. Bakit? Kapag masyado kang naging mapag-angkin, ang kapayapaan nawawala sa iyong kalooban. Bakit? Kasi inilalagay mo ang puso mo sa mga bagay na naglalaho. Yung mga bagay na inaangkin mo, hindi naman talaga kahit kailan magiging iyo yan Dahil balang araw, iiwan mo din yan. Kayamanan mo, madadala mo? Sagot. Yes or no? Kayamanan mo, madadala mo? Oras mo, hawak mo ba yan hanggang dulo? Hindi. Pag sinabi ng Diyos na time's up na. Kahit yung mga mahal mo sa buhay, tandaan mo, ipinagkatiwala lang sa iyo yan, hindi mo yan pag-aari. Kaya dapat maging malinaw sa iyo, magkaroon ka ng kapanatagan at tanggapin mo ngayon pa lang, hindi mo sila pag-aari. Yung mga anak mo balang araw mag-aasawa yan. At hindi po pwedeng hanggang sa bahay nilang mag-asawa, nakikialam ka bilang magulang. At ikaw naman bilang anak, tandaan mo na may hangganan lang din ang magulang mo. Kuminsan, masyadong madamot ang mga anak sa kanilang mga magulang. Ilan yung pinagsasabihan kong mga anak na kapag yung kanilang magulang naghihingalo na, sasabihin pa, Nanay, tatay, wag mo kaming iiwan, lumaban ka. Sangkatutak na yung tubong nakalagay sa katawan ng kanilang mahal sa buhay. Hirap na, pipilitin pang lumaban. Naiintindihan ko, nalulungkot ka. Naiintindihan ko, ayaw mo siyang mawala sa buhay mo, pero kailangan mong tanggapin ang katotohanan
na mawawala at mawawala sila sapagkat hindi natin sila pag-aari, sila'y sa Diyos at babalik sa Diyos. Amen? At huwag ka lang makialam sa huwag mo lang intindihin ang nararamdaman mo. Intindihin mo rin yung nararamdaman na hirap ng mahal mo sa buhay. Lumaban ka. Huwag kang susuko. O sige, palit tayo. Ikaw dito, lagyan kong tubo. Ako iiyak dyan. Iniintindi lang natin yung feelings natin. Nagiging selfish tayo at hindi natin iniintindi yung nararamdaman ng tao. Kaya kapag ako'y tinawag para magpahid ng langis sa may sakit, ine-encourage ko ang pamilya na matutong mag-let go. At lahat tayo, hindi pa man naghihingalo ang asawa mo o ang mahal mo sa buhay o ang magulang mo, hindi pa man din sila naghihingalo, wala man sila sa bingit ng kamatayan, ngayon pa lang, ikondisyon mo na ang sarili mo na mawawala din sila sa buhay mo dahil hindi sila sa iyo. Ipinagkatiwala lang. At kapag panahon na ng singilan, hindi ka po pwedeng mag-angkin. Hindi ka po pwedeng magtampo sa Diyos. Hindi ka po pwedeng magreklamo dahil pag sinabing time's up, time's up. Dahil kung meron ka mang dapat ginagawa sa mundo, ito yung pag-aralan mong mag-let go. Isang prinsipyo na pinapahalagahan ko ay ito. Ang pagmamahal ay paghahanda sa paghihiwalay. Love is a preparation to let go. Kaya ka nagmamahal, kaya mo inaalagaan yung mga taong mahal mo. Hindi dahil habang buhay silang nasa iyo, kundi dahil gusto mo, pag naghiwalay kayo, pagtapos na ang oras dito sa mundo, payapa ang kalooban mo na naibigay mo ang para sa Kanya at ikaw, hindi mo ipinagkait ang anumang pag-ibig na maibibigay mo sa Kanya. Lahat ng bagay ay ipinagkatiwala lang sa atin upang tayo ay pagbutihin. Kaya, wag naman sanang dumating sa punto na ito'y ating angkinin at ating ipagkait sa Panginoon. Lahat ay ipinagkatiwala lang, matuto tayong bumitaw. Subalit matuto din naman tayong magpasalamat na kahit papaano tayo'y pinagtiwalaan. Sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, sana nga makamit natin ang kapayapaan na nagmumula kay Kristo. At ang kapayapaan na ito ay nagmumula sa kapanatagan na ginawa natin ang lahat ng pwede nating gawin sa mundo, pero hindi natin inangkin ang anumang bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring mabless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang inihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.